Thank you so much for making me a father again and for giving me a family. Dear Amihan Stories presents Dr. Secret Baby, written by Binibining Manunulat. Ang lakas din naman talaga ng loob mo na magpakita pa rito matapos ang ginawa niyo magkapatid sa mga anak ko. Lola was killed and si Dylan, hanggang ngayon hindi pa rin siya nagigising dahil sa pagliligtas niya sa'yo. Sigaw sa kanya ni Mrs. Fortalejo. Walang ginawa ang mga anak ko sa inyo, pero silang sumulos sa lahat ng kamalasan niyo sa buhay. I won't forgive you, Portia. At tingin mo ba, mapapatawad ka niya kapag nalaman niyang namatay ang kapatid niya dahil sa'yo? Bumuho sa mga luha ni Portia. Sobrang nasasaktan din siya sa nangyari sa kanyang best friend at sa lalaking pinakamamahal niya. Pero hindi naman niya ginusto ang nangyari. Nabaril si Lola. At nang siya ng puntirya ng mga masasamang tao na yon, ay hinarang naman ng kanyang kasintahan ng katawan para iligtas siya. I'm sorry po, Mrs. Fortalejo. Wala pong may gusto sa nangyari sa kanilang dalawa. At maging ako po ay nasasaktan din na sobra. Lola is my best friend. Nawala din po ako ng mahalagang tao sa buhay ko. Anya, you should leave. Malamig nitong sagot. Umiling siya ng umiling. Bago nangyari ang aksidente, nalaman niyang 2 buwan na siyang buntis. Alam niya kung gaano kahirap para sa isang anak na lumaking walang kumpletong pamilya. At hindi niya gusto yon para sa anak, kaya hindi siya maaaring umalis. No, please po. Huwag po. Dito lang ako hanggang sa gumaling si Dylan. Pakiusap niya pa. Nalilisik ang mga matang tinitigan siya ng ginang at saka siya malakas sa itinulak kaya napahiga siya sa sahig ng ospital. Hindi ka ba marunong umintindi? O sadyang mahina lang ang utak mo? Umalis ka na, Portia. Hindi ka kailangan ng anak ko. Asik nito. Mrs. Fortalejo, gising na po ang pasyente. Sabi ng nurse na kadarating lang. Tumango lamang ito at saka sinundan ng nurse papunta sa hospital room ni Dylan. Gustuhin man niyang sumunod sa mga ito ay hindi naman niya magawa dahil natatakot siyang muli na namang masaktan. Ang pagtulak sa kanya ni Mrs. Fortalejo kanina ay sobrang delikado na para sa anak niya. She can't lose her baby. Ate, kumusta na si Lola? Tanong ni Enrique sa kanya. Ito nakababatang kapatid niya. Naiiyak na tinitigan niya ang lalaki. She's gone, Rick. Patay na si Lola. Sagot niya. No, hindi ako naniniwalang patay na siya. Malakas si Lola at nangako siya na hindi niya ako iiwan. Nagkamali ka na, di ba? Hindi pa patay si Lola, hindi pa. Naiiyak na sagot ito. Hindi ko rin matanggap, Rick. Ang hirap isipin na nadamay ang mga mahal natin sa buhay na dahil sa kasalanan ng mga magulang natin. Anya. Nalulong sa sugal ang mga magulang nila, kaya pati ang mga ari-arian ng kanilang pamilya noon ay nabenta para may maipangsugalang ang mga ito. Nang mamatay ang kanyang ama't ina dahil sa aksidente, sa kanya lang nalaman na may utang pala mga ito na halos kalahating milyon sa mga sindikato. Nang magkatrabaho sila ni Enrique, pilit nilang binabayaran ng mga utang na iyon, ngunit hanggang sa interes lang ang kaya nilang ibigay. Binigyan sila ng palugit na mga ito na 3 araw para bayaran ang kabuuan ng utang. Pero dahil naghihikos din sila ni Enrique, ay wala silang maibigay. May kaya naman ng pamilya ni Dylan, pero ayaw niyang madami pa ito sa kanyang gulo, kaya hindi niya masabi-sabi rito ang problema. Na isang malaking pagkakamali at ngayon ay nagdurusa siya. Nandito pa rin kayo? Galit na tanong ni Mrs. Fortalejo. Gusto ko po sana makita si Lola. Pakiusap ng kanyang kapatid. At bakit pa? Para saan pa? Namatay na siya na dahil sa inyong magkapatid. Kaya pwede bang tantanan niyo na kami? Anito. Si Dylan po. Kumusta na siya? Tanong niya. Itinaas ni Mrs. Fortalejo ang kanyang kamay. Roon ay kitang-kita ni Portia ang promise ring ni Dylan. Bakit nasa ginang yon? Nangako ang kanyang nobyo na hindi nito huhubarin ng singsing na silang dalawa lang ang mayroon. See this ring?
Ibinabalik na niya sa ito ngayon. As sabi niya, hindi na raw niya kailangan to. He hates you actually. Sinisisi ka ni Dylan sa pagkamatay ng kapatid niya. Ayaw ka na niya makita. Kaya pwede bang umalis ka na? Sabi nito sa kanya. Hindi ako naniniwala sa inyo. Mahal na mahal ni Dylan si Ate Portia. Imposible yung sinasabi niyo. Ani Enrique. Tumawa si Mrs. Fortalejo. Tanungin mo siya kung gusto mo. Umiling si Portia at pagod niyang pinagmasdan si Mrs. Fortalejo. Ayaw man yung maniwala sa sinasabi nito ay hindi rin basta-basta ibabalik ni Dylan ang singsing sa kanya kung hindi ito galit. Halika na, Rick. Umalis na tayo. Anya sa kapatid. Pero, aalis na tayo. Pagsuko niya. 5 years later. Nay, ang sakit po. Ang sakit-sakit na po. Umiiyak na atungal sa kanya ng anak. Hindi na napigilan ni Portia ang sarili at naiyak na siya ng tuluyan. It was painful seeing her daughter in so much pain. Gawin man yan lahat para mabawasan ang sakit na nararamdaman nito ay kulang na kulang pa rin. Lily's diagnosed with stage 3 leukemia. 2 trabaho sa loob ng 1 araw ang pinagsasabay niya para lang matustusan ng mga bayarin sa pagpapagamot sa kanyang anak. Pero kulang na kulang pa rin. Pasensya ka na, baby, ha? Walang magawa si Nainay para mawala ang sakit na nararamdaman mo. Naiiyak niyang wika. Umiling ang kanyang anak. Kaya ko pa po, Nainay. Matapang po ako, di ba? Si tatay po ba? Kailan ko siya makikilala? Anang kanyang anak. Baby, okay naman na tayong dalawa lang, di ba? Hindi natin kailangan ng tatay mo. At isa pa nandiyan naman si Tito Papa mo. Pero gusto ko pa rin pong makilala si tatay. Iba po kung kasama natin siya. Hindi mo na po kailangan magtrabaho. Anang kanyang anak. Hindi na nakasagot si Portia. Inayos na lamang niyang hospital bed ng anak. Pahinga ka na, baby. Anya. Tumango lang si Lily at sinunod na siya. Nang makitang tulog ng anak, saka naman siya lumabas para sana umiyak kung hindi niya lang nakita si Nurse Ivy. Kumusta si Lily? Tanong nito. Umiiyak na naman siya kanina. Awang-awa na ako sa anak ko, Ivy. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wika niya. Patuloy na lumalaban si Lily Portia, kaya dapat ganun ka rin. Lakasan mo lang ang loob mo. Pasasaan ba't gagaling din ang anak mo? Sana nga gumaling na siya. Nagsasabi pa naman si Lily na gusto niya makauwi ng bahay sa birthday niya. Napangiti ang nurse. Ay, oo nga pala, malapit na ang birthday niya. Nagsabi ba siya kung anong gusto niya for her birthday? Bumuntong hininga siya. Alam mo naman kung ano palaging hinihiling niya sa tuwing birthday niya. Actually, kanina tinatanong na naman niya sa akin kung kailan niya makikilala ang tatay niya. Sagot niya. Bakit ba kasi hindi mo pa sabihin sa kanya? Ang totoo niyan, yan din ang palagi kong tanong eh. Halos 3 taon na tayo magkaibigan pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung sino tatay ni Lily. Umiling siya. Pwede bang huwag na lang natin pag-usapan? He hates me so much. Ayokong malaman niya na may anak kami. Mukhang masalimutan na karaan ha. Anyway, nag-migrate na pala si Dr. Mendres sa Australia kasama ang wife niya. Pero huwag kang mag-alala dahil ibinili naman ni Doc si Lily sa isa pang magaling na doktor. Sobrang gwapo nga niya eh. Ani Ivy, natawa siya. Kapag gwapo talaga, hindi ka pa huhuli no? Komento niya. Siyempre. Sagot ito, sabay tawa. Baka ito na yung chance para matupad ang pangarap kong magkaasawa ng doktor. Dagdag pa nito. Sira. Natatawang Anya. Nurse Ivy. Tawag ng kung sino sa kaibigan niya. Automatikong napabaling din siya sa tumawag na yon kay Ivy. Laking gulat niya na makita ang kanyang ex. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Agad na nangunot ang noo ng lalaki. Portia. Malamig nitong banggit sa kanyang pangalan. You know her, Doc? Gulat na tanong ni Ivy. Anyway, si Portia po yung mother ni Lily, ang naka-assign sa'yo na pasyente. Isa po si Lily sa mga naiwang pasyente ni Dr. Mendres. Anito.
Umawang ang labi ni Portia. Grabe namang maglaro ang tadhana. 5 taon niyang iniwasan na mag-cruise muli ang landas silang dalawa. Ngunit heto't naging doktor pa si Dylan ng anak nilang dalawa. Gulat ang napatingin si Dylan sa kanya. You have a daughter? Mariing tanong nito sa kanya. Tumango siya. Yes, I have a daughter. Sagot niya. Kitang-kita ni Portia ang pagdilim ng mga mata ni Dylan. Hudyat na galit ito. Gustuhin man niya sabihin sa lalaki ang totoo, hindi naman niya magawa dahil natatakot siya na baka magalit din ito sa anak nila. He hates her after all. I see. Malamig na sagot ni Dylan, saka siya tinititigan ng matagal. And you didn't even think to tell me. Napayuko si Portia. Wala akong dapat sabihin sa'yo, Dylan. Matagal na tayong tapos. Still, you could have at least. Napahinto ito. Pinuputol ang sarili sa mga sasabihin pa. Never mind. I need to check on your daughter now. Tinitigan lang niya itong dumaan sa tabi niya. Bahagyang sumayad pa ang braso nito sa kanya. Ramdam niya ang pamilyar na kuryenteng matagal na niyang tinakasan. Pagpasok ni Dylan sa kwarto ni Lily ay agad siyang sumunod. Nakita niya ito nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang chart ng bata. Hello, Lily. Bati nito sa bata. Mas malambing na ang boses ito ngayon. I'm Dr. Dylan. Ako ng doktor mo mula ngayon hanggang sa gumaling ka na. Ngumiti si Lily, mukhang excited sa bagong doktor. Hi, Doc! Napangiti rin si Portia, kahit napakaramdam niya ay mabigat ang kanyang dibdib. Sa bawat tingin ni Dylan kay Lily, lalo siyang kinikilabutan. Pareho kasi ang mga ito ng kulay ng mata. Pareho rin ang paraan ng pagngiti, kahit ang paraan ng pagtawa. Doc, sabi ni Ivy sabay abot ng folder. Nandyan po lahat ang previous lab results. Thanks, Nurse Ivy. Sagot ni Dylan na hindi inaalis ang tingin sa bata. We'll start another setup test tomorrow. I want to make sure we're on the right track. Tumango si Portia, pilit na pinipigilan ng emosyon. Salamat, Doc. Mahinang sabi niya. Saglit siya nilingon ni Dylan. Malamig pa rin ang mga mata nito pero may bakas ng kung anong lungkot sa likod ng mga yon. Don't thank me yet, Portia. Mahina nitong sabi. Di pa natin alam kung anong kalalabasan ng lahat. Napatitig siya kay Dylan. Pagkatapos ay kay Lily naman. Muling bumigat ang loob niya. Hindi lang dahil sa kalagayan ni Lily, kundi dahil sa katotohanang darating ang araw na malalaman din ni Dylan ang totoo. Na ang batang ginagamot nito ay ang anak nilang dalawa. Paglabas si Ivy ay naiwan sila ni Dylan sa loob. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang beep ng monitor at ang marahang paghinga ni Lily habang pinagmamasdan silang dalawa. Dr. Dylan, are you my father? Tanong ni Lily. Nanlaki ang mga mata ni Portia sa kanya narinig. Bakit ba ganoong mag-isip ang anak niya? Dahil ba yun sa kasabikan nitong makilalang ama? No Lily, hindi ako ang tatay mo. Sagot na lalaki. No, Dylan, Lily is our daughter. Gustong-gusto na sana niyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili. Lily, hindi si Dr. Dylan ang tatay mo. Bakit mo naman naisip yan? Tanong niya sa anak. Ngumuso si Lily. Kamukhang-kamukha po kasi ni Dr. Dylan si Taytay sa panaginip ko, Nainay. Sagot nito. Kailan ko po ba kasi makikilala si Taytay? Tanong nito. I'm sorry, baby. Hayaan mo kapag hindi na busy si Taytay mo sa work niya, baka makita mo na rin siya. Sagot na lang niya. Talaga po? Oo naman, baby. Now say sorry to Dr. Dylan. I'm sorry, Dr. Dylan. Ngumiti si Dylan. It's okay, Lily. Sleep ka na ulit, baby. Kailangan mo na maraming tulog. Utos niya sa bata. Tumango naman ito. Sandaling tinitigan ni Portia ang anak bago niya nilingon sa Dylan. Nakatalikod ito, tila abala sa pagbabasa ng chart ni Lily. Dylan. Mahinang tawag niya. Hindi ito lumingon agad. What? Malamig na tugon nito. Salamat sa pagtanggap sa kaso ni Lily.
Sinubukan niyang ngumiti, pero mahahalata sa boses niya ang pag-alala. Alam kong busy ka pero I don't do this for favors, Portia. Putol ng lalaki sa kanya at saka pa lang siya nito nilingon. Ginagawa ko to dahil trabaho ko. Don't thank me as if I'm doing you a personal favor. Napayuko siya. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Then, what did you mean? May bahid ng galit sa boses ito, pero halatang pinipigilan na masigawan siya. You suddenly appear in front of me after 5 years. May anak ka na. And now I'm treating her. What do you expect me to feel? Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalman sarili. I didn't plan this, Dylan. Hindi ko naman ginusto na mag-cross ulit ang landas natin. Talaga? Umiling ito at mapait na ngumiti. Funny. Life has a way of bringing back the people we least want to see. Stop. Mahina niyang pakiusap. Ayoko mag-away tayo rito. Hindi ngayon. Hindi sa harap ni Lily. Saglit na natahimik si Dylan. Bumagsak ang balikat ito, pero halatang hindi pa rin humuhupa ang galit sa kanya. She's a bright kid. May tapang sa mata niya. At mukhang gustong-gusto niya talagang gumaling na. Ngumiti si Portia ng pilit. Parang ikaw lang din. Nag-angat ang tingin si Dylan sa kanya. Bahagyang nagulat sa sinabi niya. What's that supposed to mean? Nothing. Sagot niya at saka nag-iwas ng tingin. Observation ko lang naman. Umiling ito at tumalikod ulit. I'll do everything I can to help her. Stage 2 pa lang naman ang sakit niya. May malaking chance na gumaling siya. But you need to be honest with me, Portia. Lahat ng kailangang malaman sa medical history niya, sabihin mo sa akin. Tumango siya agad. Oo, syempre. Kahit ano gagawin ko para gumaling lang ang anak ko. Good. Tanging sagot ito. Natahimik ulit silang dalawa. Naramdaman niya ang bigat ng presensya ni Dylan. Pero sa ilalim ng malamig na mga tingin nito sa kanya, may kung anong pamilyar siyang nararamdaman. Ang dating init na matagal na niyang kinalimutan. Dylan, mahina niyang tawag ulit. Kung sakaling may hindi ka maintindihan, kung may gusto kang itanong tungkol sa amin, wag na. Putol nito at saka diretsyon tumingin sa kanya. We're not the same people anymore, Portia. I'm your daughter's doctor and nothing more. Let's keep it that way. Napasinghap siya at tumango na lang. Okay. Mahinang tugon niya. Samantala, magkakasama sila Dylan, Luke, Rowan, Ethan at Noah sa coffee lounge ng ospital. Tahimik si Dylan habang pinaglalaroan ng tasa ng kape sa harapan niya habang ikinukwento sa mga ito ang muling pagkikita nila ng babaeng matagal na niyang sinusubukang kalimutan. What do you mean? Portia's here in the hospital at may anak na siya? Tanong ni Rowan at hindi makapaniwalang tinignan siya nito. Nagpalitan ng tingin ng mga kaibigan niya. Si Ethan ang una nagsalita. Bakit kayo nagbabalik ang ex mo? Natatawang anito. Wala akong ideya. Ang sigurado hindi yun dahil sa akin. This is purely coincidence. Napakapangit na coincidence. Sagot niya. At wala rin naman akong pakialam sa kanya. Hindi ka naman tinatanong kung may pakialam ka. Singit ni Noah sabay ngisi na nakakaloko sa kanya. Pero bro, aminin mo, curious ka rin oh. Curious son. Balik tanong niya sa kaibigan. Nakakunot na noon niya ngayon. Hindi ako interesado. Kung anak mo nga ba yung bata? Sabat ni Luke na seryoso ang tono. Paano kung anak mo nga? Tapos sinekreto sa'yo ni Portia. Napailing siya. Hindi niya gagawin yun lalo't may sakit ang bata. Hihingi siya ng tulong sa akin kung anak ko ang bata. Isa pa, narinig ko sinabi niya sa bata na kapag hindi na busy sa trabaho ang tatay ng bata ay magkikita rin ng dalawa. Mariin niyang wika. Lily daw ang pangalan ng anak niya. Ginamit pa niyang pangalan na gusto ko para sa magiging anak sana naming dalawa. May leukemia yung bata, stage 3. She's under my care starting today. Natigilan ng grupo. Wait, so ikaw mismo magiging doktor ng anak ni Portia? Tanong ni Ethan. Bahagyang nakataas pa ang kilay nito. Yeah. Maikli niyang sagot. Di ko naman alam nung una. Pero nang ipakilala siya sa akin ni Nurse Ivy kanina, parang gumuha ang mundo ko. Hindi ko matanggap na nakamove on na siya. Tapos ako heto't hanggang ngayon ay nakatira pa rin sa nakaraan naming dalawa.
That's heavy and she's so heartless, sabi ni Rowan. So, anong plano mo? Gagamutin ko yung bata. Gagawin ko pa rin ang trabaho ko. Malamig niyang sagot, pero baka saman sa mga mata niya ang lungkot na pilit niyang itinatago. Dylan, paano kung... Halata ang pag-aalangan ni Luke. Paano kung anak mo talaga yung bata? Natawa siya na mapait. Di nga siguro. She left me without a word, remember? Hindi man lang siya nagpaalam, hindi rin siya nagpaliwanag. And now she's back, with a sick kid. Sigurado ka bang kaya mo yan? Pwede naman natin silang i-refer sa ibang doktor. Ani Noah, umiling siya. Hindi na, ayos lang ako. Tumango sa kanyang kaibigan. Huwag mo na lang sigurong kalimutan na iniwan ka ni Portia ng mga panong kailangan mo siya. You were even ready to catch a bullet for her, yet she still leave you behind. And now, she has her own family. Kinalimutan ka na niya, habang ikaw ay nasasaktan pa rin hanggang ngayon. Narinig niya ang bawat salitang binitiwan ni Noah, pero hindi na siya tumugon pa. Sa halip ay tumitig siya sa malaking bintana ng ospital kung saan tanaw niya ang mga puno sa labas. Sa loob-loob niya, alam niyang tama si Noah, pero hindi niya rin magawang talikuran ang tungkuling ginagampanan niya bilang isang doktora. Kung hindi ako, sino magliligtas sa kanya? Mahina niyang sabi. Bata ang pasyente at may pag-asa pa. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Still, napapailing na tugon ni Noah. You're playing with fire, Dylan. Alam ko matibay ka pero hindi lahat ng sugat kayang gamutin na medisina. Napabuntong hininga siya. Hindi ito tungkol sa nakaraan namin ni Portia. May pasyente akong kailangang tulungan. Nagkataon lang na anak niya yun. Talaga? Umangat ang kilay ni Noah. Kaya mo bang tumingin sa mga mata ni Portia na parang wala lang? Natahimik siya. Sa totoo lang, hindi. Kanina nga nang dumaan si Portia sa hallway, muntik na siya mapahinto. Nakasalubong niya mga mata nitong puno ng pagod at takot. Hindi na ito katulad ng babaeng iniwan siyang sugatan noon. May ibang bigat na mga titig nito ngayon. Hindi ko alam kung bakit ganun ang pakiramdam ko. Bulong niya. Parang may connection ako hindi ko maipaliwanag sa batang yun. Napailing si Rowan. Maybe it's your doctor's instinct or maybe destiny has other plans. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pilit na binubura sa isip ang mga salitang yun. Huwag kang magsimula ng kung ano-anong idea, Rowan. Kailangan ko mag-focus sa treatment. Fine. Sagot na lalaki, sabay tawa na mahina. Hindi na niya pinansin ng mga kaibigan. Nanghihinang tinapos na lamang niya ang pag-inom ng kanyang kape. How's Tita Sandra? Nakamove on na ba siya? Tanong ni Ethan. Umiling siya. Ganon pa rin. Di na yata magbabago pang galit ni Mama kina Portia at Enrique. Sagot niya. Kaya nga mas kailangan mo lumayo kay Portia. Sabi ni Luke. Pagkatapos ng gamutan ng anak niya, maghihiwalay din ang landas namin. That's good. Komento ni Noah. Nay, pwede ko po bang invite si Dr. Dylan sa birthday ko? Sa kabilang banda ay tanong ni Lily kay Portia habang nakaupo sa hospital bed. Hawak nitong maliit na staff toy na si Mr. Bunny habang abala naman si Dylan sa pagsusuri ng IV line ng kanyang anak. Of course, baby. Mahinahong sagot niya. Pilit na pinananatiling magaan ang tono ng boses kahit may kaba sa dibdib. Pero baka busy sa work niya si Dr. Dylan ha, marami kasi siyang pasyente. Napatingin si Dylan sa kanya, saglitan natigilan. Naramdaman niya ang bigat ng titig nito na para bang may gusto itong itanong pero pinipigilan ng sarili. Dr. Dylan, punta ka po sa birthday ko, please. Sabay ngiti ni Lily. Ipinakita pa nito ang dalawang ngipin na may puwang sa gitna. Sabi po ni Nainay, pwede daw po ako sa bahay namin mag-celebrate. Namimiss ko na po kasi ang bahay namin eh. Lumambot ang ekspresyon ni Dylan. Sa bahay niyo ibig sabihin okay ng pakiramdam mo ng araw na yon? Tanong nito na bahagyan nakangiti. Opo, pero sabi po ni Nainay, depende daw po sa result ng chemo ko. Pero gusto ko po sana kahit na maliit na party lang, basta po may balloons,
cake, spaghetti at fried chicken. Yan talaga ang gusto mo, baby? Tanong ni Portia habang pinupunasan ng pawis sa noo ng anak. Gusto mo bang magpa-princess party tayo? Kahit tayo lang nila Tito Papa mo, si Tita Ivy at si Dr. Dylan. Umiling si Lily. Ayoko po ng princess party, Nay. Gusto ko po yung simple lang na party para hindi ka na po gagastos sa malaki. Okay na po ako basta nandoon si Dr. Dylan. Nangingiting sagot ng kanyang anak. Natigilan siya. Kakikilala pa lang ni Lily kay Dylan, pero mukhang gustong-gusto na agad ng anak niya ang ama nito. Dapat na ba niyang sabihin sa mga iton totoo? Palagay niya ay magiging perfect birthday gift yon para kay Lily. Pero matatanggap kaya ni Dylan si Lily? Sige, pupunta ako kung papayagan ako ni Nainay mo. Sagot ni Dylan. Wala namang masama kung may oras ka. Mahina niyang sagot, pilit na iniiwas sa mga mata sa lalaki. Pero baka may duty ka sa araw na yon, Doc. Para kay Lily, I'll make time. Sagot nito na may bahagyang lambing sa tono. She deserves a birthday celebration. Napuno ng katahimikan ng silid. Ang kanyang anak ay abala sa paglalaro ng hair clip sa daliri. Habang siya naman ay nakatingin lang sa anak, pinipigilan ng biglang pagsikip ng dibdib. Salamat po, Doc Dylan. Masayang sabi ni Lily. Magdadala po ako ng slice ng cake para sa inyo kung di kayo makakapunta. Napangiti ang doktor. Hindi ko yun palalampasin. Promise, pupunta ako. Promise po ah. Promise. Kinabukasan, maagang dumating si Portia sa ospital. Bit-bit niya ang maliit na bag na may lamang mga damit na Lily, ilang laruan at isang sketchbook na paborito nitong drawingan ng bulaklak at araw. Pagbukas niya ng pinto ay naabutan niya nakaupo si Dylan sa gilid ng kama. Nakikipagkwentuhan ito kay Lily. Good morning, Nainay. Masiglang bati ni Lily. Tignan mo po, tinuruan ako ni Doc Dylan mag-drawing ng flower, pero sabi ko mas maganda pa rin po yung gawa ko. Natawa si Dylan at bahagyang umiling pa. Totoo naman, mas maganda talaga yung gawa mo. May future artist na pala tayo rito eh. Sagot nito. Magaling mag-drawing si Nainay, Doc. Siya po nagturo sa akin. Kapag may oras po si Nainay at wala siyang trabaho, nagpipainting po kaming dalawa. Pagkuwento ni Lily. Really? Gusto kong makita ang drawing ninyo ni Nainay mo. Sabi ni Dylan. Naalala ko nga mahilig siya mag-paint noon. Dagdag pa nito. Alam mo po na mahilig mag-paint si Nainay? Inosenteng tanong ng anak niya. Natigilan sila pareho ni Dylan. Schoolmates kasi kami noon, baby. Sagot niya at saka lumapit kay Lily para ayusin ang kumot ito. Anak, may good news si Nainay sa'yo. Sabi niya, pilit pinapakalma ang sarili. Ano po yun, Nainay? Tanong ni Lily. Nakatas pa ang kilay at halatang excited. Makakauwi na galing Canada ang Tito Papa mo. Sa mismong birthday mo siya uwi. Excited ka na ba? Talaga po? Ibig sabihin marami akong gift sa birthday ko, Nainay? Tumango siya. Ano bang gusto mong gift sa birthday mo para mabilang kita? Ngumuso si Lily. Si Taytay po. Sagot nito. Bumuntong hininga siya. Ay, baby, alam mo naman, di ba? Sorry, Nainay. Bulong ng anak niya. Sige, magpahinga ka na ulit, baby, para may lakas ka sa birthday mo. Habang abala si Lily sa pagkuha ng sketchbook, ay marahan naman lumapit si Dylan sa kanya. Miss Hernandez. Mahina nitong tawag sa kanya. Gusto kong pag-usapan sana ang susunod na treatment ni Lily. May ilang options na pwede nating subukan na mas less aggressive sa katawan niya. Natigilan si Portia. Less aggressive? Ulit niya. Pero magiging effective pa rin ba? May malaking chance. Sagot ni Dylan, sabay abot ng folders sa kanya. Ayoko ma-stress si Lily lalo na't malapit ang birthday niya. We'll monitor her closely. Tahimik lang si Portia habang binubuklat ang mga papel. Doc, mahinahon niyang sabi. Salamat po talaga. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa lahat ng ginagawa niyo para sa anak ko. Ngumiti ang lalaki.
Just seeing Lily smile like that is enough for me. Di mo na kailangang magpasalamat pa. Pero magpapasalamat pa rin ako. Sagot niya na ngayon ay marahan nakatingin sa anak nilang masayang nagdodrawing. Dahil sa inyo, nakikita ko may pag-aasang gagaling pa siya. Nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Dylan palabas ng kwarto. Lalayo na sana siya nang iharang nitong katawan sa kanya. Wala tuloy siyang choice kundi ang tignan ng lalaki. Where is Lily's father? Bakit hinahayaan niya lang kayong dalawa? Ang sabi ni Lily, 2 trabaho daw ang pinagsasabay-sabay mo araw-araw para sa pagpapagamot sa kanya. Bakit hindi mo hinihinga ng tulong ng tatay niya? Umiling siya. Her father hates me. Hindi ko alam kung tutulungan niya ba ako kay Lily kapag nagsabi ako sa kanya. Sagot niya. Her father hates you ha. Ang dami namang may galit sa'yo. Sagot nito. Tumango siya. He should be. Ang laki na naging kasalanan ko sa kanya. At hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako. Ako ba? Tinanong mo man lang ba kung kaya kitang patawarin matapos ang ginawa mo sa akin? What? You left me 5 years ago without a word, Portia. Ni hindi mo man lamang ako nagawang bisitahin sa ospital. Sabihin mo nga, nag-alala ka man lang ba sa akin? Sa akin handang ibuwis ang buhay ko para manatiling ligtas ka lang. Nangunot ang noo ni Portia. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Dylan. Bakit sinisisi siya nito sa biglaan niyang pag-alis noon, gayong ito naman ang unang nakipaghiwalay sa kanya. Pwede bang huwag na lang natin itong pag-usapan? Sagot niya. Umiling sa Dylan. Sagutin mo muna ang tanong ko. Am I Lily's father, Portia? Tanong nito na nagpatigil sa kanya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang bumuhos ang kanyang mga luha sa naging tanong nito. Umiling siya. No, you're not Lily's father. Sagot niya. Why are you crying then? Are you lying to me? Hindi. Pagak na tumawa ang lalaki. Ang galing mo rin no. Nagkaroon ka ng sariling pamilya kahit na nangako ka sa akin na ako lang mamahalin mo. I hate you so much, Portia. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang kita minahal kung sasaktan mo lang din pala ako ng ganito. Pinahira niya mga luha at galit na tinignan ang dating kasintahan. Hindi na niya mapigilan ang sarili na hindi ito sumbatan. Wow! Nasaktan pala kita nung umalis ako. Hindi ba't yun naman ang gusto mo mangyari? Ikaw naman ang una nakipaghiwalay sa akin kaya hindi ko na maintindihan kung bakit galit na galit ka sa akin ngayon. Inis niya sigaw dito. Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong nito. Hindi ako nakipaghiwalay sa'yo. Paano ko gagawin yun kung halos mag-agaw buhay ako sa ospital nung umalis at iniwan ako? Dahil yun ang gusto mo, di ba? Ibinalik mo pa nga sa akin ang singsing. Ang singsing na sabi mo hindi mo hubarin kahit kailan. Nasa iyo ang singsing? Kunot noon tanong nito. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ibalik sa akin ang mami mong promise ring natin? At sabihin niya kung gaano mo ako kinamumuhian dahil sa pagkamatay ng kapatid mo. Sobrang sakit, Dylan. Ikaw ang pinaka-inaasahan ko na taong maniniwala sa akin pero ikaw pang unang sumuko. Kaya bakit ako ang sinusumbatan mo ngayon? Bumuntong hininga si Portia. Pagod na siya makipagtalo rito. Nahilabas na rin naman niya ang hinanakit na matagal na niyang kinikimkim. Walang patutunguhan tong pinag-uusapan nating dalawa. Ang mabuti pa'y hayaan na lang natin na nakaraan. Wala na rin namang mababago kahit pag-usapan pa natin na nangyari na. Mag-move on na lang tayo pareho. Namumula ang mga matang tinitigan siya ni Dylan. Naisip mo man lang ba ako sa mga taon na iniwan mo ko? Kuryosong tanong nito. Hindi siya nakasagot. Nang nalaman niyang kinamumuhian siya nito ay pilit niyang kinalimutan ng lalaki kahit na sobrang sakit. Mas pinili na lang niyang ibuhos ang atensyon sa pagbubuntis at pagpapalaki sa anak. Na nakalimutan niyang nagdurugo at wasak din ang kanyang puso. Saglit siyang tinitigan ni Dylan at saka tatango-tangong umalis. Bago pa ito tuluyang makaalis ay kitang-kita niyang sakit at bahagyang pamumulan ng mga mata nito. Nasaktan na naman namin ang isa't isa. Bulong niya sa sarili. He is Lily's father, right? Tanong ni Nurse Ivy sa kanya. Huwag ka na mag-deny, sobrang obvious naman sa reaksyon mo. Nanghihinang napatingin siya sa kaibigan. Narinig mong pinag-usapan namin? Tanong niya. Tumango si Ivy. Bakit hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Huwag na muna siguro.
Galit sa akin si Dylan. He hates me at natatakot ako na baka kapag nalaman niyan tungkol kay Lily, kuhanin niya sa akin ang anak ko. Kilala ko ang nanay niya. Baka makialam pa yun. Don't you think you're being too selfish? I mean, alam mo naman kung gano'ng kasabik si Lily na makilala ang tatay niya. Tapos ipinagdadamot mo pa sa kanya. Nandiyan lang si Doc Dylan, oh. Pwedeng-pwede mong aminin sa kanilang totoo. Anito. Hindi ko alam, Ivy. Ngayon pa nga lang ay nagkakasakitan na kami. Ang iniisip ko rin talaga yung nanay niya. Ayoko na maging parte sila ng buhay namin ng anak ko. Walang kasalanan ng bata. Ngayon kung hindi nila matatanggap si Lily, edi tayo na lang ang pamilya niya. Pero alam mo sa tingin ko, magiging magandang regalo para kay Lily kung sasabihin mo sa kanya ang totoo sa mismong birthday niya. Akala ko ba wala ka nang pakialam kay Portia? Bakit binilhan mo pa na regalo ang anak niya? Sa kabilang banda ay tanong ni Noah kay Dylan. Wala naman talaga akong pakialam kay Portia. I was just being nice to her daughter. Mabait na bata si Lily. Sweet at magalang pa. Kahit na sino matutuwa at mamahalin siya. Ngayon ang birthday ni Lily. Bago pupunta sa address na ibinigay sa kanya ni Portia, ay naisipan niya munang dumaan sa mall para bumili ng regalo. Yung cut na stop toy na, bilhin mo. Masyado nakakatakot tignan tong life-size na doll. Baka matakot lang anak ng ex mo. Sabi ng kanyang kaibigan. Natawa siya. Hindi naman nalatang galit na galit ka sa kanya, no? She hurts you. Deserve niyang ganun treatment. Ikaw ba? Hindi ka ba galit sa kanya? I am. Pero sa tuwing nakikita ko kasi si Lily, nakakalimutan kong galit ko sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit. Wala ka ba nararamdam na lukso ng dugo? Mali mo, anak mo naman pala talaga yung bata. Ani Noah. Nakausap ko na si Portia tungkol dyan. Di ko talaga anak si Lily. Dinenay niya. Pagkatapos silang bumili ng laruan para kay Lily, dumiretso sila sa isang restaurant. Nagpaluto pa kasi siya ng extra na pagkain dahil balak niyang isama sa birthday party ni Lily si Noah. Nang makuha mga in-order niya ay nag-drive na siya papunta sa bahay ni na Portia. Sobrang effort parang anak mo yung may birthday Panunuya sa kanya ng kaibigan. Loko. Matapos ang ilang minuto, nakarating sila sa bahay ni Portia. Nagulat siya na makita kung gaano kaliit yun. Sigurado ka bang nasa tamang lugar tayo? This place is too small, Dylan. Komento ni Noah. Tumango siya. Oo, ito yung binigay sa akin na address si Portia. Doc Dylan! Doc Dylan! Hiyaw ni Lily na makita siyang bumababa mula sa kotse. Agad naman siya lumuhod sa harapan nito at niyakap ito na mahigpit. Happy birthday, Lily! Kanina pa po kita hinihintay. Akala ko hindi ka na makakapunta eh. Sagot nito, natawa siya. Bumili pa kasi ako ng regalo para sa'yo. At saka ng dagdag na pagkain na rin para sa ating lahat. Sabi niya. Pasok na kayo sa loob. Nakahanda ng pagkain. Salamat sa pagpunta niyo. Ani Portia nakalalabas lang mula sa bahay. Napatingin siya sa babae. Kung mayroon mang hindi nagbago dito ay ang maamon nitong mukha yun na isa sa mga dahilan kung bakit minahal niya ito ng sobra noon. Nakasuot ng kulay dilaw na sleeveless sundress si Portia. Nakamesi ba ng tali ng buhok at walang make-up. Pero litaw na litaw ang natural na ganda. You're drooling over her. Can't blame you though. Sobrang ganda nga niya. Bulong ni Noah sa kanya. Inis sa binalingan niyang kaibigan. What do you mean by that? Natawa ito. Galit agad. Akala ko ba wala ka ng pakialam sa kanya? Papaalala ko lang na may asawa at anak ka na. Inis niyang wika. Papaalala ko lang din sa'yo na galit ka sa kanya. Natigilan sila sa pagtatalo na lumapit sa Lily at hawakan siya sa kamay. Halika na, Doc Dylan. Maraming niluto si Nainay. Anyaya ni Lily sabay hila sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng bahay, naamoy agad niya ang bango ng menudo at pansit. May mga lobo sa kisame at may simpleng banner na may nakasulat na Happy Birthday Lily. Handwritten yon pero punong-puno ng effort. Naroon din si Nurse Ivy na naabutan niya nagpapalobo habang kakwentuhan si Portia. Tayo-tayo lang bang bisita? Nasaan na mga kaibigan ni Lily? Tanong niya. Wala po akong kaibigan eh. Malungkot na sabi ng Lily. Napatayo naman agad si Portia at nilapitan ng anak. Okay lang yan baby, nandito naman kami lahat para sa'yo. Anito.
Naaawang napatingin si Dylan sa bata. Hindi niya alam kung paano ito pasasayahing muli. Bawal malungkot ngayon, Lily. Gusto mo bang mag-blow na tayo ng cake mo? Ani Nurse Ivy. Tila nabuhayang muli si Lily. Tumango-tango ito at mukhang excited na ulit. Kinuha ni Portia ang cake ni Lily. Sinindihan nito ang kandila at sabay-sabay nilang kinantahan ng birthday song ang bata. Make a wish muna, baby. Tapos saka mo i-blow ang candle, okay? Utos si Portia sa anak. Sana po umuwi na si Taytay para hindi na kailangan magtrabaho ng maraming si Nainay. Usal ni Lily sabay ihip sa kandila. What? Wala dito ang tatay ng bata? Bulong sa kanya ni Noah. Nasa abroad? Hindi pa nakikilala ni Lily ang tatay niya. Bulong niya rin sa kaibigan. Something's fishy. Palim kang kumuha ng DNA sample ni Lily. Ipa-DNA test natin. I'm sorry pero malakas talaga ang kutob ko na anak mo siya. What? Just do it, okay? Huwag na maraming tanong. Sagot ito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Enrique na kapapasok lang sa loob ng bahay. Napatingin siya sa lalaking galit na galit sa kanya ngayon. Si Dylan ang bagong doktor ni Lily, Rick. Inimbitahan siya rito ng pamangkin mo. Sagot ni Portia. Bakit? Para saan pa? Wala namang kwenta lalaking yan. Galit na sigaw ni Enrique. Nangunot ang noo niya. Ano sabi mo? Inis niyang asik dito. Enrique, please, birthday ni Lily ngayon. Huwag kang gumawa ng gulo. Awat ni Portia. Ate naman, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin natututo? Sigaw muli ni Enrique. Hindi na siya nakapagpigil. Sinuntok na niya si Enrique. Tama na! Awat sa kanya ni Noah. Wala akong pakialam kung pagsalitaan mo ako ng kung ano-ano. Pero huwag na huwag mong sisigawan si Portia. Inis niyan sabi dito. Napatingin si Dylan kay Lily nang marinig niya itong umiiyak. Tumakbo siya sa bata para aluin sana ito nang tabigin siya ni Enrique. Umalis ka na. Sinisira mo lang birthday ng pamangkin ko. Sabi ni Enrique. No, Tito Papa. Gusto ko po nandito si Doc Dylan. Mabait po siya sa amin ni Nainay at inaalagaan niya po ako sa ospital. Sagot ni Lily. Ate Ivy, pwede bang ilabas muna si Lily? Utos si Enrique kay Nurse Ivy. Tumango naman ang babae at niyayang lumabas si Lily. Ayaw pa sanang umalis ng bata pero wala na rin itong nagawa. Naiwan silang apat sa loob ng bahay. Bakit hinahayaan mo lang Ate Portia? Alam na ba niyan totoo? Samantala'y tanong ni Enrique kay Portia. Umiling siya. Tumigil ka na, Rick. Birthday ng pamangkin mo, huwag mo naman sirain. Ate naman, ano? Napatawad mo siya agad? Noong mga panong hirap na hirap ka at kailangan mo ng makakapitan, nasan siya? Nung nagbubuntis ka kay Lily, nasan na lalaking yan ha? Nung nanganganak ka kay Lily at buntik nang mamatay, nasan siya? Wala ate, kinalimutan ka niya. Kaya bakit naging mabait ka sa kanya ngayon? Hinayaan mo pa talagang makalapit siya kay Lily. Hindi niya pa alam, okay? Si Lily may gusto na nandito siya. Close kasi silang dalawa sa ospital. Sagot niya. But he doesn't deserve you and Lily. Palayasin mo na lalaki yan dito ate, kung ayaw mong magkagulo. Anong ibig mo sabihin, Enrique? Tanong ni Dylan. No, Tito Papa. Gusto ko po i-celebrate ang birthday ko kasama si Doc Dylan. Huwag niyo po siyang paalisin, please. Pigil ni Lily. Pilit itong pumapasok sa loob kahit na pinipigilan ni Ivy. Gusto mo ba na maraming toys, Lily? Marami akong biniling laruan para sa'yo. Nakangiting baling ni Enrique sa anak niya. Pero kailangan natin silang paalisin dahil hindi naman sila parte ng pamilya natin. Ayoko po, Tito Papa. Okay lang po sa akin na wala akong toys. Basta nandito po kayong lahat. Sagot ni Lily. Enrique, tama na nga yan. Si Lily nag-imbita sa kanila dito at birthday niya. Kaya pwede bang hayaan na lang natin sila dito? Ines na sabi ni Portia. Portia is right. Birthday ng bata o. Huwag naman sirain dahil lang sa hindi kayo magkasundo. Sagot ni Nurse Ivy. Walang nagawa si Enrique nang hindi talaga pumayag si Lily na paalisin si Dylan at Noah. Nakasimango tuloy habang kumakain ng kanyang kapatid. Medyo naging awkward na rin ang paligid kahit napilit nilang pinapagaan yung dalawa ni Ivy. Kita ni Portia sa mga mata ni Dylan na marami itong gustong itanong at malaman. Hindi nga lang magawa dahil kay Enrique na galit na nakatingin dito.
Thank you sa pagpunta, Dylan. Pasensya ka na sa nangyari kanina. Anya na magpaalam na sina Dylan at Noah na mauuna nang umuwi. Okay lang, salamat din sa masarap na pagkain. Sobrang nag-enjoy kami ni Noah. Mabuti naman na tag-enjoy kayo. Tuwan-tuwa rin si Lily. Ngayon lang siya nag-celebrate ang birthday niya na ganito. Sabi niya. Ano palang ibig sabihin ni Enrique sa mga sinabi niya kanina? Kuryosong tanong nito. Umiling siya. Huwag mo nalang pansinin yung sinabi niya. Alam niyang may kutob ng doktor, ngunit mabuti na lang at hindi na ito nangulit pa. Portia! Portia, lumabas ka dyan at harapin mo ko! Ang kapal naman ng mukha mo na magpakita pa sa amin matapos ang ginawa niyo magkapatid sa anak ko. Sigaw na Mrs. Fortalejo habang kinakalampag ang pinto ng kanilang bahay kinabukasan. Iniwan ni Portia ang kanyang labahin at pinagbuksan ng pinto ang ginang. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay isang malutong na sampal agad ang naibigay nito sa kanya. Bakit bumalik ka pa, ha? Plano mo na naman ba sirain ang buhay ng anak ko? Sigaw nito sa kanya. Ano pong sinasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Wala po kami relasyon ni Dylan. Sagot niya. Ano? Magpapanggap ka na lang na parang hindi mo alam ang sinasabi ko? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, ano? Dahil yun po ang totoo. Matagal na kaming tapos si Dylan. Sagot niya. Eh bakit magkasama na naman kayong dalawa? Hindi naman po namin sinasadya yun. Nagkita lang kami sa ospital. May sakit kasi ang anak ko at siya ang... Anak mo? Singit ni Mrs. Fortalejo sa mga sinasabi niya. Nanlalaki pa mga mata nito. Huwag mo sabihin si Dylan ang ama ng anak mo. Diyos ko, Portia. Wala ka na bang ibang lalaking malapitan at anak ko na naman ang binibigtam mo mong malandi ka? Mariin siya napapikit sa laylayan ng kanyang damit. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi ko po kailangang ipaliwanag sa inyo kung sinong ama ng anak ko. Pero hindi po si Dylan. Hinding-hindi po. Tama na kasinungalingan mo! Galit na sigaw ni Mrs. Fortalejo. Kilala ko makatulad mong babae. Marunong kang umarte na akala mo nakakaawa. Pero sa huli, puro kapahamakan lang naman ang dala mo. Kung ayaw mong mas masaktan, lumayo ka sa anak ko. Ginagawa ko naman po yun. Malakas ang boses sa sabi niya habang pinipigilan ng kanyang mga luha. Matagal na akong lumayo, pero bakit lagi niyo ako hinahabol kahit gusto ko nalang mamuhay ng tahimik? Dahil hindi mo alam kung kailan titigil. Matalim na tugon ng ginang. Dylan was finally getting better. Masaya na siya. Pero na makita kanya ulit, bumalik na naman ang dating siya na walang kasiguraduhan ng kinabukasan. Masaya? Mahina niyang tanong sa ginang. Kung ganun po, bakit siya pa mismo lumalapit sa amin? Dahil mahina siya pagdating sa'yo. Lumayo ka na lang at ayoko makita siya masira ulit. Bago pa siya makasagot ay biglang lumabas si Aning Nena, ang kapitbahay nila matanda. Hoy, sino ka bang babae ka? Nakakabulahaw ka na sa amin. Kung may problema kayo, ayusin niyo sa maayos sa paraan. Pero hindi nakinig ang ginang. Hindi ko hayaang masira na naman ang anak ko dahil sa iyong babae ka. Nay-nay? Tawag sa kanya ni Lily. Nilingon niya ang anak at ganoon na lamang ang takot niya na makitang nagdurugo ang ilong nito. Agad siyang lumapit sa anak. Binuhat niya ito tinignan. Ano masakit sa iyo, baby? Sabihin mo kay Nay-nay. Anya. Ang sakit po ng ulo ko, Nay-nay. Sagot nito. Hindi na nagdalawang isip pa si Portia. Tumayo na siya kasamang anak at lumabas. Talaga bang hindi siya anak ni Dylan? Tanong ni Mrs. Fortalejo habang titig na titig sa kanyang anak. Wala po kong oras na magpaliwanag sa inyo. Kailangan ko na pong madala sa ospital ang anak ko. Pumasok na kayo sa kotse ko. Ihatid ko kayo sa ospital. Sabi nito. Saglit na natigilan si Portia at napatitig sa ginang. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya rito. Baka mamaya ay may pinaplano itong gawin para tuluyan na siya mawala sa buhay ng anak nito. Wala akong gagawin na masama sa inyong dalawa. Galit ako sa'yo pero hindi ko naman kayang mandami ng inosenteng bata. Sabi nito. Napatango siya at saka sumakay sa kotse. Wala na rin naman siyang choice kundi yan sumunod na lang dito. Baka makaapekto pa sa anak niya kung mas lalo pa siyang magmamatigas. Pagdating sa ospital, ay agad na inasikaso ng mga nurse ang anak niya. Maya-maya pa, nakita na niya ang pagdating ni Dylan. What happened? Tanong nito sa kanya.
Bigla na lang dumugo ang ilong ni Lily. Tapos sabi niya sobrang sakit daw ng ulo niya. Natakot na ako kaya dinala ko na siya agad dito. Sagot niya rito. Tumango naman ang lalaki at binalingan ng ginang sa tabi niya. Ma'am, Gulat na anas ito. anong ginagawa mo rito at bakit magkasama kayo ni Portia? Hindi makasagot si Mrs. Fortalejo kaya siya nang sumagot. Kinukumbinsi niya akong layuan ka. Malamig niyang sagot at saka binalingan ng ginang. Huwag po kayo mag-alala dahil wala naman po akong balak na magtagal dito. Kapag naging ayos na pong anak ko, aalis na rin kami. Sagot niya. What? No, pinayagan ba kita? Si Dylan yun. Pagak siya natawa. As if naman may magagawa ka sa desisyon ko. Hindi na nakasagot pa si Dylan dahil kinailangan na nitong pumunta sa emergency room para i-check ang anak niya. Silang dalawa na lamang muli ni Mrs. Fortalejo ang naiwan sa waiting area. Can you be honest with me, Portia? Alam kong malaki naging kasalanan ko sa'yo nun. Pero hihilingin ko pa rin na magpakatotoo ka. Ani Mrs. Fortalejo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Anak niyo ba ni Dylan ng batang yun? Bakit po ninyo tinatanong yan? Malamig niyang balik dito. Please, Portia. Pakiusap ng ginang. Hindi mo na ako magiging kalaban. I just need to know the truth. Kailangan ko malaman kung may karapatan ba akong mahalin ng batang yun bilang apo ko. Mariin niyang ipinikita mga mata. Kahit malaman niyo po ang totoo, wala namang magbabago. Hindi ko rin ipipilit kay Dylan kung ayaw niya maging parte ng buhay ni Lily. Kung totoo ngang anak siya ni Dylan, may karapatan siya malaman. Mariing sagot ni Mrs. Fortalejo. Hindi mo pwedeng itago habang buhay yan. Matagal ko na pong ipinangako sa sarili ko na hindi ko na muling guguluhin ang mundo niya. Anya. Wala naman akong hinihingi. Ni minsan, hindi ko siya nilapitan para humingi ng tulong. Kahit hirap na po ako sa lahat-lahat. Hindi mo na kailangang maghirap ngayon dahil nandito na kami. Sabi ng ginang. Kami nang bahala kay Lily. Bakit niyo po sinasabi to? Akala ko po ba ayaw niyo sa akin para kay Dinan? Bakit parang biglang nagbago naman ang ihip ng hangin nang malaman yun tungkol kay Lily? May balak po ba kayong kunin siya sa akin? Magkakamatayin muna tayo bago ko hayaang mangyari yun. Alam kong galit ka sa akin, hindi ko na mababago yan. Pero gusto kong maging parte ng buhay ni Lily. Mali ako sa ginawa ko ng pagtataboy sa'yo. Nasaktan lang din ako. Ako may kasalanan ng lahat. Lumaki tuloy si Lily na wala ang tatay niya sa kanyang tabi. Ako lang dapat ang sisihin niyo. Hindi siya nakasagot. Napayuko na lamang si Portia habang pinipigil ang kanyang luhang gustong pumatak. Sa mga sandaling yon, bumalik si Dylan sa kanila. Hawak nitong ilang papeles at halatang kabado. Portia, Tawag nito sa kanya. kailangan nating mag-usap. Tumayo siya at iniwas ang tingin sa ina ng lalaki. Ano nangyari sa anak ko? Okay lang ba siya? I am waiting for Dr. Mendez's opinion. We talk about it and we're hopeful na kakayanin ng chemotherapy ang sakit ni Lily pero parang hindi maganda nangyayari ngayon. Napatingin si Mrs. Fortalejo sa kanila. Tila may gustong sabihin ngunit pinili na lamang nitong manahimik. Magpahinga ka muna, Portia. Wika ni Dylan matapos ang ilang sandali. Ako na munang bahala kay Lily. Promise. Humiling siya. Anak ko siya, Dylan. Ako ang dapat na nasa tabi niya. Then, let's take care of her together. Sabi nito. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, narinig niya muli sa tinig ni Dylan ang lambing na minsan ay nagpaibig sa kanya. Pero bago pa siya makasagot, biglang lumabas si Nurse Ivy. Doc, Portia, kailangan kayo sa loob. Tungkol to kay Lily. Sabay sila napatayo ni Dylan. Magiging okay lang naman si Lily, di ba? Tanong niya rito. Tumango si Dylan. Oo naman. Gagawin ko lahat para maging okay si Lily. Mabilis sila naglakad papunta sa loob ng ER. Si Dylan ang unang pumasok, habang si Portia ay halos hindi makagalaw sa kaba. Haramdam niyang panginginig ng kanyang mga kamay habang pinagmamasdan si Dylan na nagsimulang magtanong sa mga nurse na nag-aasikaso sa kanilang anak. Doc, nasa phone po si Doc Mendez. Lumayo saglit si Dylan at pagbalik nito ay sinabi sa kanyang ang naiisip ni Doc Mendez sa paraan para tuluyan ng gumaling si Lily ay bone marrow transplant. Napasinghap si Portia.
Parang sumikip ang dibdib niya at kung hindi siya nasalo ni Dylan ay baka nawala na siya ng balanse. Portia, Mahina ngunit mariing wika ni Dylan habang mariin siya nitong tinititigan. kailangan nating subukan maghanap ng kamatch ni Lily. Kailangan ko rin malaman kung sinong ama niya para kung magmatch sila ni Lily, hindi na tayo mahirapan pa maghanap ng ibang donor. Honestly, kapatid ang pinakamagandang match pero wala ka namang ibang anak, hindi ba? Napalunok siya, pilit na iniiwas ang tingin. Wala na siyang ama, Dylan. Matagal na niya kaming iniwanan. Mahina niya sagot. Ako na lang ang nandyan para sa anak ko. Portia, Lumalim ang tinig ni Dylan. Halatang pinipigilan nito ang emosyon. this is serious. Buhay ng anak mo nakataya dito. Paano ka matutulungan ng anak mo kung hindi ka magsasabi sa akin ng totoo? Hindi niya kailangan ng ama niya para mabuhay. Natigilan si Dylan. Napatingin na lamang ito kay Mrs. Fortalejo na ngayon ay nakatingin sa kanya. Portia, Mahinahong sabi ng ginang. Kung gusto mong matulungan si Lily, kailangan mo magsabi ng totoo. This is not the time to be emotional. Mas mahalagang buhay ng bata kaysa dyan sa emosyon mo. Hindi ko siya sinadyang itago sa'yo. Gusto ko lang siyang ilayo sa inyong lahat dahil natatakot ako madamay ang anak ko sa galit niya sa akin nung namatay si Lola. Nung araw na yon, na nag-propose ka sa akin, buntis na ako nun. At alam kong hindi niyo ako paniniwalaan kahit sabihin ko pa. anong sinabi mo? Oo, Dylan. Anak mo si Lily. Anak natin siya. Pagkalipas sa ilang sandali, lumapit si Dylan sa kama at tinitigan ng bata. May kakaibang kirot sa puso niya habang pinagmamasdan ng kanya mag-ama. Diyos ko, Mahina nitong bulong. bakit hindi mo sinabi sa akin, Portia? Dahil ayoko maging abala pa kami sa buhay mo. Dahil natatakot ako na baka katulad ng dati. Itaboy lang kami ng mami mo. Ayoko nang pag-usapan pa, okay? Natahimik na lang si Dylan. Kita ni Portia na marami pang katanungan na lalaki. Hindi niya nga lang mabigyan ng pansin pa dahil mas kailangan siya ng kanyang anak ngayon. Pwede naman nilang pag-usapan yon kapag okay na si Lily. Ang anak niya muna ang priority niya. Simula ngayon, hindi na ako alis sa tabi niyong dalawa. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang lahat. Pero ipapangako ko sa'yo at kay Lily na hindi ko na kayo iiwan ulit. Bulong sa kanya ni Dylan. Bago pa man makasagot si Portia, may pumasok na isa pang doktora. Dr. Fortalejo, kailangan na po nating simulan ng mga test para makahanap ng match. Kailangan na po natin ng immediate donor. Tumango si Dylan. I will do the test. I will be her donor if I am match. Tahimik na sumunod si Portia habang pinapanood si Dylan na nagbibigay ng dugo para sa compatibility test. Hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari yon. Na ang lalaking minsan niyang minahal at sinumpang kalimutan ay naroon ngayon. Handang ibigay ang bahagi ng sarili nito para sa anak nilang ilang taon niyang inilayo. Habang nakaupo sa waiting area, tahimik lang na nagmamasid si Portia. Sa kabilang dulo naman ng hallway, naroon si Mrs. Fortalejo. Nakatingin sa kanya na may halong awa at pagsisisi. Portia, may nahon itong wika. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko noon. Kung hindi dahil sa akin, baka hindi kayo nagkahiwalay ng anak ko. Napatingin siya rito. Tapos na po yun, ma'am. Hindi na natin mababago pa nakaraan. Pero gusto ko pa rin bumawi. Sagot ng ginang. Gusto ko maging parte ng buhay ng apo ko. Babawi ako sa'yo't sa kanya. Kaya sana'y mapatawad mo pa ako. Napangiti si Portia na mapait. Salamat po. Pero hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala ulit. Sobra-sobra po kasing sakit na ibinigay niyo sa akin. Pagkatapos niyon ay nagpatas na rin ang lahat ng gustong tumulong sa kanila. Kung sino man ang magiging kamatch ni Lily ay magiging donor. Maging siya ang nagpates na. Makalipas ang ilang linggo ay lumabas na rin ang resulta ng HLA typing. Portia, Ani Dylan. lumabas ang resulta. Ano sabi? Nag-aalalang tanong niya. Tumingin si Dylan sa kanya. Mula sa seryoso, napalitan ito ng tuwa. I am match. Nanlambot ang mga tuhod niya. Para bang nawala ang lahat ng bigat sa dibdib niya at sabay ding pumatak ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Salamat sa Diyos.
Mahina niyang wika, sabay takip ng kamay sa bibig. Lumapit naman si Dylan at marahang hinawakan ng kanyang mga kamay. I told you, I won't live this time. Kung anong kailangan gawin, gagawin ko para gumaling lang si Lily. Napayuko si Portia. Dylan, hindi ko alam kung paano ko haharapin lahat ng to. Ang tagal kong itinago sa iyong katotohanan. Tapos ngayon, hinawakan Dylan ang baba niya at bahagyang itinaas yon upang maglabel ang kanilang mga paningin. Shh, hindi na mahalaga kung gaano katagal mong itinago sa akin ang tungkol kay Lily. Ang mahalaga, alam ko na ngayon. And I swear, I will make up for every year I lost. Biglang pumukas ang pinto ng kwarto ni Lily dahil nakakonfine na naman ito. Doc Portia, tawag ni Nurse Ivy. Gising na si Lily. Sabay silang pumasok sa loob. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib at nakahinga na rin siya na maluwag. Nang makita ni Portia ang anak niya nakangiti kahit may suwero sa braso, hindi na niya napigilan ang pagluha. Itinaas si Lily ang kanyang mga kamay. Pilit siya nitong inaabot. Nay! Mahina nitong sabi. Huwag ka na matakot, baby. Alam mo bang gagaling ka na ngayon kasi tutulungan tayo ni Doc Dylan? Sabi niya. Pero may kailangan kang malaman, anak. Nangunot ang noon nito. Ano po yun, Nay? Pasensya ka na kung hinayaan kong mas pangunahan ako ng takot ko noon, ha? Kaysa ipaalam sa taytay mo ang totoo. Kung mas naging matapang lang ako, sana kasama natin siya habang lumalaki ka. Anya. Ay, Nay, sasabihin mo na po ba kung sinong taytay ko? Tanong ni Lily. Naiiyak na napangiti siya. Si Doc Dylan. Si Doc Dylan ang taytay mo, Lily. Huwi ka niya. Nalaki ang mga mata ni Lily. Totoo po ang panaginip ko, Nay. Sabi ko na si Doc Dylan talaga yung taytay ko. Tama ako! Yay! You don't know how happy I am to finally meet you, anak. Anak? Lumapit si Dylan sa tabi ng kama ng kanilang anak at matamis na ngumiti. Yes, sweetheart. I'm your dad. Sandaling natahimik sa Lily bago unti-unting sumilay ang ngiti sa labi nito. Sigurado ka po ba talaga, Nay? Siya po talaga si Taytay? Baka niloloko niyo lang po ako. Tumango si Portia, sabay haplos sa buhok ng anak. Oo, anak. Siya ang taytay mo. Pasensya ka na kung ngayon ko lang sinabi kahit ang tagal mo na siya nakasama. Masyado lang talagang complicated ang sitwasyon nun. Pero hindi mo pa yun maiintindihan sa ngayon. Kaya sana mapatawad mo si Nainay kung nagsinungaling man ako sa'yo. Tumango si Lily at inabot siya para sa isang mainit na yakap. Okay lang po, Nainay. Tinupad yun naman po ang pangarap ko na maging taytay ko si Doc Dylan. Natawa silang dalawa ni Dylan. Oo nga, kahit na hindi pa alam ni Lily ang totoo, gustong-gusto na rin talaga nito si Dylan. Pwede rin ba kitang mayakap, baby? Request si Dylan. Oo naman po. Nagyakapan na mag-ama. Mas lalo tuloy bumuhos ang kanyang mga luha. Ang sarap pagmasdan nila Dylan at Lily. Unti-unti nang natutupad ang mga pinapangarap niya lang noon. I love you, Lily. I love you too, Taytay. Makalipas ang 1 taon. Matapos ang ilang buwan na pakikipaglaban nilang pamilya sa sakit ni Lily, ay tuluyan nang gumaling ang kanilang anak. The happiest? Ang ina ni Dylan na walang ibang ginawa kundi ang i-spoil ang apo. Wala naman silang magawa ni Portia dahil gustong-gusto rin naman ng anak niya kapag ini-spoil ito ng lahat. Nalaman na rin niya ang totoong dahilan ng pag-alis nito noon. Alam naman niyang may kinalaman ng mami niya dahil sa unang komprontasyon nila ni Portia, pero hindi niya agad nakausap ang ina. Kaya na umarinig niya ang buong kwento, ay galit na galit siya sa kanyang ina. Pero natutunan naman niyang magpatawad, lalo noon si Portia na mismo nagpatawad dito sa kabila ng mga nagawa nito. His woman is the strongest and bravest he ever met. Ang swerte-swerte niya talaga dito. At kagaya ng pangako niya kina Portia at Lily, wala siyang ibang ginawa kundi ang bumawi sa mga ito. Hindi niya alam kung sapat na ba yun, pero sinisigurado niya na punong-puno ng pagmamahal ang bawat ginagawa niya para sa mga ito. Tay, can we go to the park later?
Tanong ni Lily habang abala ito sa paglalaro ng mga stop toy sa sopa. Bumili si Dylan ng bahay at doon na sila nakatira na mag-ina niya. Noong una, medyo hesitant pa si Portia na tanggapin yun. Pero nadaan naman niya sa pangumbinsi. Of course, sweetheart. Mabilis sa sagot niya habang inaayos sa mga papeles sa mesa. Pero kumain ka muna ng lunch mo, okay? Okay po. Nakangiting sagot ng bata bago tumakbo papunta sa kusina kung nasaan si Portia. Napangiti si Dylan. Hindi man niya sabihin, pero tuwing nakikita niyang masigla at masayahin na ulit si Lily, pakiramdam niya ay nabawasan ng bigat sa dibdib niya. Ilang buwan din silang halos hindi lumalabas ng ospital dahil sa gamutan nito. Han, gusto mo ba sumama mamaya sa park? Tanong niya nang lumapit si Portia na may hawak na baso ng juice. Depende. Sagot nito sabay abot ang baso sa kanya. May tinatapos pa kasi akong report para sa cafe, pero kung gusto ni Lily, sige, sasama ako. Thanks. Mahina niyang tugon na may halong ngiti sa labi. Gusto ko sana makabawi. Alam ko ang dami ko ng pagkukulang sa inyong dalawa. Dylan, may pag-aalangan sa boses si Portia. Tapos na yung part na yun sa buhay natin. Ang importante, nandito ka na. Hindi mo kami iniwan kahit gaano kahirap ang pinagdaanan natin nitong mga nakaraang buwan. Napatitig siya rito. Automatiko namang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mahal na mahal niya talaga ito. Still, Sabi niya. gusto kong iparamdam sa inyo na hindi lang dahil sa guilt kaya ako bumabawi. Gusto kong bumawi dahil mahal na mahal ko kayong dalawa. Natahimik si Portia sandali bago ito ngumiti. Kung ganon, tulungan mo muna ako maghugas ng plato bago tayo pumunta sa park, kagaya ng dati nating ginagawa. Natatawang sabi nito. Deal, basta ba may reward akong halik pagkatapos. Napailing si Portia. Hindi ka pa rin nagbabago, no? Ang landi mo pa rin. Natatawang biro nito. Natural. Anya sabay hila dito palapit sa kanya. Dapat balance lang ang rule ko sa inyo. Responsabling tatay at sweet na asawa na may kaunting kapilyuhan. Fiancé. Mabilis sa pagwawasto ni Portia, pero hindi naman maitago ang ngiti. Soon to be wife. Bulong niya bago marahing nalikan nito sa pisngi. Napatingin siya sa direksyon ni Lily na masayang kumakain ng spaghetti habang kumakanta pa. Ito na yon, naisip niya. Ito na ang buhay na gusto niya at pinangarap para sa sarili. Worth it ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Dylan, tawag ni Portia. Huwag kang tulala dyan. Halika na't baka mainip ang anak mo. Ngumiti siya sabay abot sa kamay nito. Let's go. Wait! Ani Portia nang paalis sa sila. Bago tayo umalis, may gusto muna ako sabihin sa'yo. Dapat kaninang umaga pa to pero hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin eh. What is it? May kinuhang pamilyar na stick si Portia sa bulsa ng suot na jeans. Inabot nito yon sa kanya. Pregnancy test kit yon na may 2 linya na nakalagay. You're pregnant? Tanong niya rito. Tumango-tango ito. Yes, I'm pregnant again. Akala ko simpleng cravings lang yung araw-araw kong pagkikrave sa manggang hilaw. Yung pala may laman na talaga. Nakangusong sagot ito. Natawa siya. Jesus Christ. Palatak niya at saka niyakap ang asawa. Thank you. Thank you so much for making me a father again. And for giving me a family. I love you so much, honey. I love you too, honey. Lumapit siya kay Portia at hinawakan ito sa mga pisngi. Sabay halik dito ng mariin. Nasa kanya na mag-ina niya at magkakaroon pa sila ng bagong miyembro sa kanilang pamilya. Hindi na siya makapaghintay na i-spend ang buong buhay niya kasama ang mga ito. Thank you, God. Utang ko sa yung lahat ng meron ako ngayon. Mahinang usal niya. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!